biyaya at pagpapala po ang sa ating lahat ng narito. Nakikinig sa mga aral na mula sa salita ng Panginoon. Nung sa ibinabang aralin, sabi, at bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon at hindi ninyo ako sinusunod, hindi ninyo tinutupad ang aking sinasabi? Kapag siya rin na nagsabi, ako ay nagbigay ng halimbawa sa inyong gawin at sa gawa. Kaya nga tayo ay matapos ng bautismohan ay naggagampanin, nagpapatong ng kamay, katulad ng pinag-ginawa, nagpapatong ng mga may sakit. At may tilang pagsasakripisyo kapag ka may mga misyon, tayo ay patulog sa karton, para bagang ating minanamnam yung nangyaring paghihirap ng Panginoon sa Kristo na tayo ay nakikibahagi. Ngunit sinabi ba nga bagang mayroon? Yan ang ating gawin. Bagamat hindi direkta o literal na sinabi, ay sinabi naman niyang nagbigay siya ng halimbawa upang ating gawin at isagawa. So yung kanyang mga halimbawa, mga ginawa, ay ating pinagsisikapang gawin bilang kanyang mga anak, bilang kanyang tagasunod. Pero nagagawa ba natin yung mismong kanyang sinabi? Kaya nga siya parang sa tingin ko'y nanunungkat. Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Tapos yung mga sinasabi, bilang anak ginagawa. Una niyang sinabi nung ituro sa atin yung panalangin. Humingi tayo ng tawad kung tayo nagkasala. At sa paghingi natin ng tawad, yung kung paano tayo nagpatawad. Patawad mo sa amin ang aming mga utang, ang aming mga kasalanan. Gaya ng pagpapatawad namin. Paano ka patatawarin kung hindi ka naman nagpapatawad? Sa isang banda, hindi din naman natin agad na masusumbatan o masisisi yung isang tao na nagawa ng hindi maganda. Sapagkat kung hindi ka naman humihingi ng tawad, paano naman kita patatawadin? How can be you're sorry when you are not saying, I'm sorry? Hindi ka naman nagsosorry, paano ka sa kayo? Sa wala't wala na yun. Yung isang siya, Bebe, pasensya ka na, naubos ko yung sinangag mo. Sige na, marami pa naman din. Pero kung inubos ko yung sinangag, bago ako iipis-ipis, hindi magkaintindihan, may dadating pa ang ati Anday at ang ati bising idadating pa yung pakakain ko dito, inubos ni Pangulo. Hindi nagsasabi, paano hindi? Paano niya ako patatawarin? Hindi na, kumbaga ika nga, hindi nakikipag-repeat. Ano yan? Ay, ako yung nahibig sa mga utang, hindi nakikipag-repeat. Ako nung binabalik ng pambayad na. Ay, ibig sabihin, hindi natin, wala tayong choice, wala tayong karapatan, wala tayong naagad na sumbatan yung isang tao na hindi makapagpatawa dahil ng sa akin, give me the reason. Why can I forgive you? Paano ka ito patatawarin? Hindi mo ko ng tamang dahilan, magandang dahilan, para ka patatawarin. Simple. Mabagpalusot. Hindi ko alam. Nagkamali. Pag nagkamali kasi hindi alam. Pag nagkasala yung sinadya, hindi kinakailangan talaga mapatukan.
So kung yung ganong bagay, tapos, halimbawa, nakapag-repeat na, tapos nakapag-usap na, ganda na yung usapan, halimbawa, sa barangay, nagkaayos na, hindi mo pa rin mapatawad, dadahilan mo yung hindi ako Diyos, ang Diyos nakapagpatawad, pero hindi ako Diyos. Ako'y tao lamang. At tinamaan ka ng bagkat. Nilalaan mo yung pagkatao, pagiging tao mo. Mahiya ka naman. Basahin natin sa Genesis. Ang sabi, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa kanyang wangis. He's our pattern. Kung siya nakapagpatawad, tayo rin. Lalo na kung babangag pa, may example na nga Panginoon sa Kristo. Patawarin mo sila, hindi nila alam, nakatanga sila, hindi nila alam. Kasi kung alam nila na ako ang Panginoon, hindi nila ako ipapako sa krus. Siguro naman nakakapanood kayo ng mga AI movie na hindi nila alam na yun pala ang CEO. Ibubuli. Tao ba? Kaya doon maring nanonood. Oh. Bandang huli, I was wrong. Huli na. Huli na. Doon naman pumapasok yung huwag kayong hahatol. Nang hindi kayo hatulan. Kung ano yung inihatol mo, yun yung ihahatol din sa'yo. Gusto ko lang pong paalaala. Kaya nga ibiniling sa Apokalipsis ng San Juan. Ingatan mo ang iyong putong. Ingatan mo yung iyong bautismo. Paano mo ingatan? Dumalo ka? Sabi naman, Pangulo, palagi ng tulad pumarnik, makamita lang akong isda. Hindi mo naman kung may sabi nung natin. May sabi ang Hebrews, dumalo ka at nang makapagpaalalahanan. Pangalawa, gumawa ka, gumampan ka hanggang. At pangatlo, pakinggan mo yung sinasabi sa Ebanghelyo. Bakit yung tinatawag na Panginoon? Hindi naman yung pinakikinggan yung sinasabi. May mga paking, ano na yung paking? Mayang paking, ano yan? Ano ba niya ibig sabihin? Diyos ko, patawarin mo. Ay, hindi ka ba nagpapatawa? Diyos ko, bigyan mo ako ng... Ay, hindi ka naman, kung may damot na damot. Ay, kahit ako ang Diyos, bakit ay mapitik sa tayo na? Magalit hindi ako. Di ako nga ibig sabihin. Ang kailangan po, susundin natin. Pinapaalala man lagi. Hindi ko pinaalala. Sabi mo, tao na, hindi excuse yun. Kasi kauwanis na. Lalo na bautisado ako sa bagay, gusto ko rin nga. Kanina, wala pala sa inyo. Kaya nga sinasabing lagi, ingatan niyo po. Hindi ko lahat na nabautismuhan sa kongregasyon ay kapagkakatiwalaan. Gusto niyo ng pruweba na nasusulat? Yung mag-asawa ni Sapira na nasulat sa aklat na magawa. Bautisado ko yung mga yun. Kaya nga nang kasali sila doon eh. Abot pa sila sa Pentecostes. Gano'n din yung kaswerte. Pero nandun ho, nagtaksil pa rin sila. Nababaan na mismo ng Espiritu Santo. Nagbahabahagi yung apoy. Kaya Pentecostes, ika-50 araw ng Panginoon makakayag sa langit. Nagtaksil pa rin ito sa bumnasa sa kanya. Hindi pa rin niya iningatan. Meron pa. Na mas matindi, mas malapit. Ito sa 12, may isa pang mahulitas. Pero hindi ibig sabihin na kung mo si Judas, siya paalisin sa organo, hindi mo siya itinawala. Wala akong ganun ang Panginoon.
Panginoon ay buong pag-ibig. Wala, hindi siya itiniwala. Kasi, pwede naman sila mag-usap pa, humingi ng tawad. Ang problema, overconscious na si Judas, kaya nagpakamatay. Baka hindi nakayanin. Ikakan ako ipagbibigti, ayun, na-announce yun. Numero 13, tuwa na na. Nakakuha niya ibig sabihin ko. Hindi ho, ibig sabihin na tayo ay nagkakamali sa isa't isa o mismong sa ano, ay tayo ay itinatakwin na ng Diyos. Masulat mga tayo nandito, mayroon tayong pagkakataon na makapag-recover, makipag-reconcile sa Panginoon. Kasi meron tayong band, merong nag-uugnay. Nagaya sinasabi sa aklat ng mga awit na sinulid na pilak. May tali na nag-uugnay. Kaya kumaga sa papagayo, hindi tayo lagot. Kaya lang tayo ano bang tawag? Pasirok-sirok. Anong nga ka-hunter, alam mo yung pasirok-sirok. May pagkakataon pa tayo habang narito. Kaya nga tayo magpapaalalahanan. Unang hakbang, patawarin sa ating sarili. Pero hindi ibig sabihin na pinatawad ko ay ako'y magiging malapit sa Kanya o ako naman ako. Kaya sabi nga ng Roma, 14:22, ikaw na lamang at ang Diyos ang nakakaalam nito. Kaya kung masama ang tingin sa akin, kasi ako pag nagpalaki, ako'y payapay sa inyo. Dahil ako'y katulad ni propeta ko, kung yung babasahin kayo mag-iimayan mo, kusong at itong sila ilipas talagang papuro sa Diyos. Ganun sabi niyo. Ano pa may kay Diyos lang ako, kung mga ako'y tako, kita niyo. Nagagawa mo lahat, Diyos ka. Pero bandang huli, kasi nga, ang tinitingnan naman ng Panginoon ay puso. Kaya kung merong nakasama kayo ng loob, sabihin kayo na. Dahil kayo rin, kahit yun na, yung lagi ko sasabi yung puso, alam mo yun, kayo rin ang mahirapan. Huwag po natin at huwag din natin i-excuse na kaya tayo nagkasali, tayo tama natin. Kaya tayo nagkasala ay una, ating unang mga magulang, sinadya nila. Hindi sila nagkamali, kaya nga sila ipinalayas. Pero sa kanya yan. Galing-galing din ikaw itikotson, ikaw basta bubukas ng rep sa bahay, at magtinda ka ng kamatis. Ako kung yung gano'n ang ginawa sa nunong Adan, magkaingin ka, kagaya ni Kahantep, na iti makatikim ng tapilan. Isang halimbawa ng mayaman ng ating magulang, at tayo suberbio. Ano yung suberbio? Salitang Kastila yun na asway. Pinapapasok, pumasok at nasa pilyaran, anayak ng husto. Kaya sa halip na engineer ay tikim. Marunong naman ako mag-cut. Pero pwede hindi ng tawad. Ng tawad, hindi ko na ulit. Kung natatandaan nyo, yung babae na nahuli sa pangangano niya, namamasyagi, nagsasabi. Nagpupundol sa asawa ko, tumibang napundol sa patanan. Ay nahuli ng kahanggan. Ayun, dinala sa barangay. Ako ay nabig sabihin ko. Ang parusa ng araw, papatuloy ng mamatay. Ngayon, sabi naman, kung sino walang kasalanan, ano sabi?
Pero huwag ka na uling magkakasala. Huwag ka na uulit. At baka may lalong mas mahigpit pang mangyari sa iyo. Kasi pag umuli ka pa, ay ikaw yung tinatawag natin ng unang matatang sura pa sa talo. Hindi ka? Yun namang pagbato, bumatong may kasalanan. Loko-loko niya si Satan. Kasi pag nakita ko, lalagarin ko so niya kung meron. Ginagawa ng excuse ng mga tinamaan ng bagkat na yan. Okay, malinis din. Hindi gayon. Kasi wala pong sa bawat sarili, walang masama. Sa routine. Walang masama. Kapag gumagawa ka ng masama, mabuti sa iyo yun. Ikaw yung nakakanap lang. Pero masama, tungkol sa ginagawa mo masama. Masama sa community. Kasi may tinatawag na community. Masama-sama tao. Okay. At pag nalaman mong masama, ay di doon ka pupulay-bulay. Ano itong nagawa ko? Bakit ko nagawa yun? At ang conclusion, pupunta ka, at kinain mo. Ba't ko inubos? Pwede naman kaunti lang yung sinahan niya. Conclusion, okay ka. Burn. Ang pangalan, Papa. O tatay, pasensya na kayo. Naubos ko pasal paano na gawin? Ikaw naman siyempre. Ano yan, patay gutom. Baka kaya aga nagparniwala ng mailuto sa kanila, hindi inagaan na. Ako nga may sabihin. Yung pagpapahinuhod, pagpapahinuhod kasi patient, mahabang pasensya. Kung tayo meron, no? O sa bagay, hindi natin agad. Kinakala i-practice pa rin mo yung pagpapasensya. Hindi agad. Ako kagaya para ako si Kahante, in Thailand, masagay lang siya. Babatuhin ko yung bahay. Hindi gaganti. Habang tumatagal na natututo tayo, habang matanda, makakarinig pag ako ng 3 linggo ng Pasko. 10 taon ng renewal. Isipin, ako 61 na. Malapit na rin ako sa hukay. Kaya ang pinaghahandaan ko sa aking sarili, yung tali na nag-uugnay sa Diyos, nakalahog malagod. Para ako pag ginayong-gayon ng Panginoon, sok-sok sa alapaan. Ako ang ilog sabihin ko. Dahil ang importante ko, kahit naman yung mga bata pa, una, ang isa pong advantage ng isang bautisado na nananangan sa kanyang bautismo, he or she are safe. So, iba ng 2 bata ko. Si Alexis, parang may bumuhat. Wala namang kagalos-galos nung kami mabangga. Wala, ang butog niya. Huwag butabot. Dito may dinaos. Ibig sabihin, ililigtas ka. May karugtong ho yun. Ililigtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Halimbawa, ang bautisado lang dito si Bernie. At sumusunod naman kay Bernie bilang ama. Hindi mga batang talagang masarap kaluban. Ay lalo pa kung kayo mag-anak, ay di, yung kaligtas ay parang nang pinulong. Kaya nga po
kung ating iingatan yung ating tinanggap na, basta, ligtas ko, hindi lamang ligtas sa lahat ng kapahamakan. Pagbagsak sa exam, kapahamakan din ho yun. Maliban na kung mayroong talagang reason ng Diyos, bakit nangyari sa iyo yun. Pero magtiwala ka, hindi ka, kasi una-una, lagi natin kinakanta. Ng tao ito, maling, nasa ilang talino. Pag exam mo, pinakamahina 7, 2, pasa yun. Ay kung makaunod pa. Dahil ng iyong debosyon, yung iyong tunay na pananalig, na habang ikaw ay nasa pagit na mamayong ang tiwala mo ay nasa Diyos mo. Tandaan niyo, lahat po ng bautisadong nananangal, ligtas sa lahat ng kapahamakan. Mula sa lupa hanggang sa kabilang. Tibayan lamang po natin. Huwag tayo matakot. Unang-una, pinaalala nga kung sumasampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahiya. Bago ka makagawa ng makakapagpahiya sa iyo, nakahihiyan, makakapagmuni-muni ka at hindi mo itutuloy. Either na yan ay may malaking tukso, kung malaking pera, na parang pantulot ka. Kasi mayroong bumubulong sa iyong subconscious. Sabi nga, mayroong mas higit sa ating budhi, sabi na Apostol San Pablo, na bumubulong sa atin. Hindi kailangan tayo mapapahamak. Kaya sinabi ang bautismuhan at sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya at mabautismuhan ay mapapahamak. Yung on the contrary, nung mapapahamak, yung maliligtas. So hindi ka mapapahamak. Any kind. Kailangan naman po, i-culture din natin nga ang sarili. Una-una, yung, kasi, sabi nga ni Apostol Santiago, yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo naibig. Hindi mo napatawad kung nagkamali. Kumbaga, ninakaw yung wallet mo ay yung laman ng wallet mo ay pasalinggo mo yun. Bago in-order lang pala sa Shopee ng pang-cutics na namamahalin. Hindi ko pa sarap. Pitilang ko po. Okay. Nakuha niyo rin sabihin. Ang kailangan naman po yung pagpapahinga mo. Nakikita pa ulit. Pero, nararapat din, kahit tayo mga tao. Diyos kasi one way ang ating community. Ating kumprontahin sa mahinahon. Na kayo lamang dalawa, huwag kaharap ang bawa. Kapatid mo sa laman, halimbawa. Huwag kaharap ang, kasi, pag may kaharap na ibang tao, third person, hinahon. Doon yung papasok yung pagkakampi-kampi. Ngayon kung kayong dalawa, tapos manikluhod sa iyo, sabi nga ng Panginoon, na ipagwagin mo, hindi ang sinabi iyo, na ipagwagin mo ang kanyang kaluluwa. Ay ligtas mo siya. Kasi damage yun eh. Damage yun. Ngayon, mapupurify na malinis kung magkaroon ng unawaan. Pero kailangan nga, hindi yung kasi ang tao may vanity, may pride. Tapos,
doon na papasok yung pagkakampi-kampi katulad ng halimbawa, may nagawa sa inyo yung panay ang post. And what purpose? Pwede mo namang tawagan. Pwede mo message. Kasi, kaya ka nagpo-post para makakuha ng sympathy ng kakampi. Atin po tatandaan, hindi ko marami tayong kakampi ay tayo ng tama. Hindi ko marami tayong like a religion, hindi ko marami kami. Kami na yung tama. Ay pinarangalan kami ng gobyerno. Kayo na yung tama. Kahit sa school, hindi ko may klase. Hindi ko marami siyang kakampi. May dahilan kasi kung bakit marami kasi. Simpatiya kasi. Nagpawa, papiktig-itik. Sa comment, naku, ibabas ka agad yung mga... Tingnan na lang natin yung ating presidente. Content ka ng against sa kanya. 1 million views, yayaman ka. Bangag. Hindi mo naman, kaabay mo gayon pag natulog. Kaya nga lagi mo po kung bangag yun, maalam sumakay sa aeroplano. Oh. Ibig sabihin, ganoon ang tao agad. Lalo ngayon, mayroong satanas na social media. Pag nakakuha siya ng sympathy, siya para siyang siya na yung tunay. Bakit mo gagawin yun? Pwede naman na wala yun. Bawa, inatangan. Kapag, nakakaano. Kasi kung hindi ko gawa, meron akong 100,000. Pinautang ko. Hindi na kaya. Hindi. Papayaran naman. Yun naman yun naman, sa karanasan ko ako ang utang. Anong ganyan sa manyakot? Alam niyo yan. Para sa mga bata. Baka kayo muli. Isang manyakot binahain ko. Easy lang. Dahil, Ama, patawad mo aking kapitán. Gaya ng pagkakatawad. Ako niya. Wala. Kasi kung nasa akin yun, ubus din. Sa dami kong perang naubos. Hindi din ngayon ako yung nakagunta sa Rusi. Pabulakan naka-Rusi. Ibig sabihin ko, hindi natin dapat kalimutan yung bili ng Panginoon para tayo ay makatawag sa Kanya ng Panginoon. Sabi niya sa inyo magpatawag? Hindi. Sabi niya sa inyo magbigay? Hindi. Nasabi na sa inyo, pag sinampal kayo, i-araw mo pa yung kabila. At literally, ibig sabihin, maliwanag na lawakan mo yung pasensya. Marami pa nagkakautan. Ay, pasensya na, ikon pala pa. Sige pa, tumawag ka na lang. O, papi na ta. Hindi naman ako tatawag kung ako walang panggulan. Marami akong karanasan. Marami akong utang na pinatawad sa akin. Sa Italia, marami din hindi ko tinakbuhan. Mga institusyon. Hindi. Yun namang iba doon ay ginamit lamang yung pangalan. Kaya happy ko nga pag ako yung malis ay akin sisingin. Not literal na masisingin ko yung utok na tayo. Kaya hindi naman akong tulong dyan kahit 100 at ako bagong dating. Hindi naman doon eh. Bagong dating dahil wala naman agad akong trabaho. Unang-una eh,
Sinula ko pagbabalikan ko yung aking mga dati. Yung mga dati ko natandang talaga, mga pakit na. O, sino alaga ako? Ano sabihin ko? Kung ikaw ay nagpapatawa, patatawarin ka rin sa akin. Yun lang naman nasabi dyan, panalangin natin. At kung ikaw na may nagkasala, ay magpusa kang magsabi. Pakipag-repeat eh. Mahirap din naman yung kinain ko na yung sinakay. Hindi, nagyao na. Wala na rin. Pinuhunta sa halip na dini, doon gagarahin kinakahunter at doon lilipon. Hindi kasalanan kay niya. Tama ko ibig sabihin. Pero ngayon, may utang kay Ima, ay balibhasa yung malaking utang, ay doon bibili sa hindi ka na. Totoo, hindi. Ako ngayon. Doon sa aming kahanggan ako sa bayan namin, pa isa-isang tubo. Yung utang ko 100,000. Hindi na hindi ka nagtitindahan. Basta kami utang mo kung bumili. Hindi alam no, meron naman akong ano. Utang ako 100,000. Ay, doon naman nasa bayan, sa pinakasal. Kaya, pero pag naman ako yung mga ano, i-order ako ng buhangin na isang L, ay doon naman ako napunta. Siyempre malaki-laki. Pero pag yung mga isang jublat, isang kilo ng wilting rod na, ay ako kapain na. Kahit naman sa Pepe. Ako mga ibig sabihin, ganun po dapat, iwasan po natin yung mga hindi naman po agad karakan natin. Hindi agad. Pero kung nakapractice kaya ho, yun naman po ang ating papracticing. Yung pagpapahinuhod na kaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Siyempre yung Diyos yung pinag-asparan. Kaya ka natin yun. Tayo lang ito kung gagayahin natin ikatan. Katawad hindi mo magawa. Tapos yung pagmamalaki mo yung wala ko kung inaarad, ako gayon din. Kasama nyo. Ihigasan mga for me. Hindi ko masyadong kasama rin naman yun kasi ginawa din yun. Nasa sa ating pananampalataya naman yun. Pero sinasabi ko sa surat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas, basahin mo natin. Parang mga talata. Ang mga bagay ng iyan ay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap ng katawan. Para hindi mahirapan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayan ng lahat. Nonsense. Kailangan ko lang mag-umpisa tayo sa ating kaiputuro sa ating puso. Hindi, expect natin. Doon natin may pakikita naman natin yung kawang naman. Kaya nga nakalagay din, pag-ibig. So kung sumasampalataya ka, mayroon kang pag-ibig. Kung may nagkamali sa iyo, ramdam mo naman na, kaya lang, di si bagsawa siyang ilan, hindi siya nakikipag-repeat. Nasa sa kanya, yun yung parusa. Habang sinarito na. Pero sa iyo, wala na. Hindi ka galit, hindi ka... Hindi nakakahulugan na iimikan mo na. Hindi, gano'n yun. Kasi pag ginawa mo naman yun, mawawala siya, magtitiwala siya sa kanyang sarili na tama yung kanyang ginawa.
ikaw naman yung kumukonsinti sa kanya na nagiging katitisoran. At gagawin niya naman yun sa iba. At o kaya gagawin niyang paulit. Wala, ayos lang naman pala eh, pero kasi nga araw mamumukan na lang. Na-out of discipline. Pero sa iyong damdamin mismo, wala yun. Kasi naintindihan mo naman. Gutom nga. Agang-agang lang nakarinig, gutom niya. Ako kung ibig sabihin ko. Yun yung yun yung una, yung pag-ibig. Pagkatapos yun, i-express na natin yung kawang gawa. Yun lang, pagka nagkaroon ko ng conversation, yan yun, huwag mo na lang uulit. Dadating pa nga ng mga tao. Parang makukonsensya na. Mapapahiya siya. Hindi lang sa iyo, sa kanyang sarili din, at doon sa iba pang mga dadating. Na dapat ay nakatikim na sila ay inubos ko na. Tawagan yung Tibisay. Sabihin ko. Ganun no, ang ating may bahagi sa inyo tungkol doon sa aralin na sinabing bakit niyo ko tinawag na Panginoon. Pasok din po yun. Isa po yun sa paraan ng pag-iingat ng ating bautismo. Gaya na lagi ko sinasabi, naging mabuti tayong halimbawa. Wala kang maririnig diyan. Ano pa ni iba na yan, born again na yan mo. Termino lang yan, termino yun. Born again na yan ngayon, hindi niya kagaya ng kailang. So sino na pararangalan? Ang Panginoon. Dahil sa naganap sa iyo, nabautismuhan ka, ikaw ay ngayon ay demigod. Ano yung demigod? Anak ng Diyos. Yun po lamang ang pinakamahalaga, yung pag-ibig, yung umpisahan na natin. Ang kaisipan natin. At kung tayo nga nagkasala ay bahagi pa rin po yung pag-ibig ng pagpapakumbaba. Kasi pag lumapit ka, nag-iisa doon, nagpusa ka na, hindi mo na inintay. Alam ka na, maaari maging arkesan. Alam na yung arkesan. Hindi na, ayun siya. Kaya mo natin. Ang inyong relasyon bilang magkaibigan, bilang magkapatid, bilang magkasama sa kongregasyon, is no. Iwasan po natin yung nangyari yan. Halimbawa, ang gabi na nag-pop na sa aking notification. Takaw na. Walang pinapangalanan. Tatamaan ako yun. Ako lang naman ang galing sa kanila. Namungkan. Mamaya, papas na yung isang yun. Dapat diyan nilalagyan ng dura ang pagkainan mo. Meron kayong payo. Bihira ang papayo ng bayaan mo na. Inyong subaybayan, kaya na may nakakaputis. Bihira ang nagpapayo ng ikagagaling at ikatatama ng relasyon kapag may nag-post ang isa na humihingi ng simpatiya. Mabibilang mo si kamay. Sa 1,000 comment. Lahat yan ikapapahamak nung pinatatamaan. Nakakapagtaka nga, hindi naman nila alam ang punot dulo. Bagay ito kamali-mali. Hindi baga pumuso na lang kung iimik pa. Nakukuha niya ibig sabihin ko. Kaya po tayo mga bautisado, ingatan po natin ang ating tungkol sa apostol sa mga sa kanyang sulat sa Apokalipsis. Panatilihin natin sa ating sarili, yung ating slogan. Yun lang nga nandiyan na, meron tayong pattern. Pagano pala tayo muna? Kasi kaya tayo umitig, kaya tayo nangangapalataya. At yun, i-express na natin ang kawang gas pamamagitan ng harmonious communication sa
tindahan natin. Hindi natin ano yung mapapamura ka pagka sa biglaan. Pero yun na, huwag lubugan sa araw ang ating ano. Ngunit eh. At sigit sa lahat, atin pong tatandaan na yung pinakauli ay tayo ay mag-ibanghelyo. Una, yung evangelism in vision. Yung nakikita nga sa ating pagiging mabuting halimbawa. Nag-iibanghelyo na po tayo. Nagwawalis, hindi nalaglag ang motor ng wallet. Sinaligo, agad na sayang. Ay wallet na eh. I-report natin sa barangay, sa otoridad. Hindi rin po mali din po yung tayo mismo magsasabi. Kinakailangan po may witness. Yun lamang po at sana po sa konting na ibahagi ay hindi pala konti, kanino pa ako eh. Ay meron kayong konting na kita. Yun lang po ang sana po na walang slogan, kaya kayo na patuloy mo natin pagpapahigugog yung mahabang busy ng pasensya. Naman po at pagpalay tayo dito sa hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga Sa